Tahimik lang sana ang gabi ng isang taxi driver. Walang gulo, walang putukan, walang dugo. Pero biglang may bumagsak na bangkay sa harap ng taxi niya. Isang maling pasahero, isang maling gabi, at isang desisyong hindi na niya pwedeng bawiin. Sa loob ng taxi na to, hindi lang oras ang tumatakbo. Buhay ang unti-unting nauubos. Habang umiilaw ang mga kalsada ng Los Angeles, napilitan siyang ihatid ang isang lalaking walang takot pumatay at walang pakialam kung sino ang madamay. At sa bawat hintuan, may isa na namang mawawala. Ito ang kwento ng isang ordinaryong taong nasangkot sa gabing hindi niya malilimutan. Isang gabing naging collateral siya sa plano ng iba. Balikan natin ang action thriller movie na Collateral. Kwento ng isang driver na hindi makausad sa buhay at isang hitman na handang gawin ang kahit ano para matapos ang kanyang misyon. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga susunod nating malulupit na movie recaps. Akala ni Max, isang ordinaryong gabi lang ito sa Los Angeles. Inilabas niya ang taxi mula sa garahe. Malamig ang hangin, makulay ang mga ilaw, tahimik ang kalsada. Pero hindi niya alam, may kakaiba palang pasaherong sasakay sa taxi niya ngayong gabi. Isang babaeng nakasuit ang pumaras sa kanya, si Annie Farrell, isang prosecutor, at halatang nagmamadali. Dumaan ka sa La Brea papuntang downtown, utos ni Annie, pero may sariling ruta si Max. Kakanan ako sa 105, mas mabilis ka roon, sagot niya. Ayaw sana pumayag ni Annie, pero nag-alok si Max ng pustahan. Kapag mali ako, libre ang biyahe mo. Habang bumibiyahe sila, nag-uusap sila ng di inaasahan. Sanay si Max na hindi siya pinapansin ng mga pasahero, pero iba si Annie. Hindi niya alam kung bakit, pero komportable siya sa babae. Si Annie naman, napahanga kay Max. Kung dumaan ka sa traffic, mas malaki sana ang singil mo, biro niya. Pero hindi ganun si Max. Ikinuwento niya na pansamantala lang ang pagtataksi niya. Nag-iipon lang siya para sa pangarap niya. Magtatayo ako ng limousine company, Island Limousine. Pag sumakay ka roon, ayaw mo nang bumaba, sabi ni Max, proud at may ngiti. Sa wakas, nakarating sila sa destinasyon. Panalo si Max sa pustahan. Iniabot ni Annie ang calling card niya. Kung kailangan mo ng tulong sa limo business o kung gusto mo lang makipagkwentuhan. Napangiti si Max, may kunting kilig. Hindi siya makapaniwala. Sa sobrang saya, muntik na niyang hindi mapansin ang susunod na pasahero. Sumakay ang isang lalaking nakakoat, si Vincent. Gaano katagal hanggang South Union? Tanong ni Vincent. 7 minutes, sagot ni Max. Nag-set agad ng timer si Vincent. Mukhang dayuhan siya sa Los Angeles. Kapag nandito ako, gusto ko agad umalis, sabi niya. Para kay Vincent, siksikan ng syudad. 17 milyong tao, pero walang pakialam sa isa't isa. May kinuwento pa siya kay Max. May nabasa ako. Isang lalaki, taga rito, namatay sa tren. 6 na oras na umiikot ang katawan niya sa buong LA bago may nakapansin. Napatango lang si Max. Nagtanong naman si Vincent tungkol sa trabaho niya. Pansamantala lang to, may pinag-iipunan lang ako, sagot ni Max. Gaano ka nakatagal nagmamaneho? Tanong ni Vincent. 12 taon. Tahimik si Vincent dahil parang hindi pansamantala yon. Pero totoo, marami pang kailangan si Max bago niya masimulan ang pangarap niyang business, kotse, insurance, tauhan, at mga kliyente. At gusto ni Max, perpekto lahat bago siya magsimula. Pagdating nila sa South Union, eksaktong 7 minuto ang biyahe. Humanga si Vincent. Pwede ba kitang arkilahin ngayong gabi? Tanong niya. May 5 akong pupuntahan, tapos diretso tayo sa airport bukas ng umaga. Hindi sana papayag si Max. Labag ito sa patakaran. Pero inalok siya ni Vincent ng $700, higit doble sa kinikita niya sa isang gabi. Nagkasundo ang dalawa. Pumasok si Vincent sa building. Si Max naghintay sa eskinita at dito na magsisimula ang bangungot para kay Max. Biglang may bumagsak sa taxi niya. Basag ang windshield at isang duguang mukha ang tumama sa salamin. Napahiyaw si Max at mabilis na lumabas ng sasakyan. Nakita niya ang lalaki. Sakto namang bumalik si Vincent. Basta na lang siya nahulog. Parang patay na siya. Gulong-gulo si Max, takot na masisi. Pero biglang itinutok ni Vincent ang baril sa kanya. Tulungan mo akong ilagay siya sa likod. Nanlaki ang mata ni Max. Wala siyang nagawa kundi sumunod. Isinilid nila ang katawan sa trunk. Nilinis ang salamin. At nanginginig si Max habang nagsasalita, dalhin mo na lang ang taxi. Aalis na lang ako. Hindi ako magsasabi kahit kanino. Nagkunwaring nag-isip si Vincent. Akala ni Max, pakakawalan na siya. Pero biglang sinabi ni Vincent, malamig ang boses. Sumakay ka na sa taxi. Pinilit siyang bumalik sa loob. At sa ayaw at sa gusto niya, kasama na siya sa gabing ito. Pag-alis nila mula sa South Union, sakto namang dumating ang kotse ni Detective Fanning. Umakyat siya sa building para bisitahin ang informant niya. Pero pagdating niya sa kwarto, wala ang contact niya. Basag ang bintana. At sa ibaba, may bakas ng dugo. Nanginginig pa rin si Max habang nagmamaneho.
Halos mabitawan niya ang manibela sa sobrang takot. Si Vincent naman, kalmado. Parang walang nabagsak na bangkay, ilang minuto lang ang nakalipas. Tiningnan ni Vincent ang tablet niya, saka itinuro ang susunod na address. 7565 Fountain, West Hollywood. Umiling si Max ng sunod-sunod. Hindi ko kayang ipagmaneho ka habang pumapatay ka ng mga tao. Nanginginig ang boses niya. Hirap na hirap huminga. Halos mapanic attack na. Pinakalma siya ni Vincent. Wala raw talaga siyang balak na ipaalam kay Max ang ginagawa niya. Hindi niya akalaing tatalo ng target mula sa bintana. Bakit mo siya pinatay? Sigaw ni Max. Saglit tumingin si Vincent. Malamig ang mata. Ano bang pakialam mo? Sagot niya. Sa ibang bansa, libo-libo ang namamatay araw-araw. May ginawa ka ba para tumulong? Sumali ka ba sa mga grupong nagtatanggol sa kanila? Hindi. Tumaas ang kilay ni Vincent. Pero pumatay lang ako ng isang tao. Nagwawala ka na. Lalong sumikip ang dibdib ni Max. Parang sasabog ang puso niya. Mahigpit ang kapit sa manibela. Para lang mapakalma si Max, sinabi ni Vincent, kriminal ang lalaking yon. At ako ang tagalinis ng kalat nila. Hindi alam ni Max kung mas gumaan ba ang pakiramdam niya o mas lalo siyang natakot. Sa likod nila, biglang umalingaw-ngaw ang sirena ng pulis. Napansin ng mga pulis ang basag na windshield. Agad na inutusan ni Vincent si Max na mag-isip ng palusot. Kung hindi, papatayin daw niya pati ang mga pulis. May nabangga akong usa, palusot ni Max. Pero pinababa pa rin siya ng pulis. Pinaabot ang lisensya at pinapabuksan ng trunk. Kumunot ang noo ni Vincent. Handa na siyang humugot ng baril. Pero biglang may tumawag sa mga pulis. Emergency. Binalik nila ang lisensya ni Max. Dalhin mo na sa garahe ang taxi, utos nila. Nakahinga si Max. Kahit kaunti lang. Pagdating nila sa ikalawang destinasyon, ikinadena ni Vincent ang kamay ni Max sa manibela. Lumipas ang ilang minuto at nagsimula ng magpanik si Max. Paulit-ulit siyang bumusina pero walang pumapansin. Hindi siya tumigil hanggang sa may dalawang lalaking lumapit. Nabuhayan ng pag-asa si Max, baka sakaling iligtas siya. Pero pagdungaw ng isa sa bintana, bigla nitong itinutok ang baril sa mukha niya. Ibigay mo ang wallet mo, utos nito. Hindi makapaniwala si Max. Sa gitna ng lahat ng nangyayari, nanakawan pa siya. Kinapkapan siya. Kinuha ang wallet, pati gamit ni Vincent. Sinamsam din, kasama na pati ang ipon niyang pera. Bago pa makalayo ang dalawang magnanakaw, lumapit si Vincent mula sa dilim at biglang napapikit na lang si Max. Ayaw niyang makita. Pagkatapos, ibinalik ni Vincent ang wallet niya, walang emosyon, walang pakialam. Pagdating nila sa gasolinahan, lumapit si Vincent kay Max at malamig na bumulong. Kumuha ka pa ng atensyon at dadami lalo ang mamamatay. Sa kabilang panig, nire-report ni Detective Fanning ang nangyayari. Kinausap niya ang superior niyang si Richard. Wala silang mahanap na kahit anong clue kung saan dinala ang katawan ng informant niya. Ang tanging nakita lang ng mga saksi, isang taxi na nakaparada malapit sa lugar. Bibigyan sana ako ng impormasyon tungkol kay Felix, sabi ni Fanning. Natigilan si Richard. Felix Reyes Torrena, hinahabol na siya ng feds, wag na tayong makialam dyan. Pero determinado si Fanning. Sigurado siyang may kinalaman si Felix sa nangyari at hindi niya ito titigilan. Samantala, niyaya ni Vincent si Max sa isang jazz club. Maaga pa raw para sa susunod na pupuntahan. Magpapalipas muna sila ng oras. Biglang nagka-interes si Vincent sa lalaking tumutugtog ng trumpet. Si Daniel, ang may-ari ng bar. Maya-maya pa magkasama na silang umiinom sa isang mesa. Nagsasara na ang bar, pero si Daniel, walang katapusan ng kwento. Ikinuwento niya kung paanong naging musikero siya dahil sa idol niyang si Miles Davis. Mas maaga sana siyang sumikat kung hindi lang siya nadala sa giyera at napasangkot sa masasamang tao. Magaling makipag-usap si Vincent. Sa sandaling iyon, halos nakalimutan ni Max kung ano talaga ang trabaho ng kasama niya. Ang ganda ng kwento mo, sabi ni Vincent. Ipapaalam ko yan sa mga taga-Cartagena. Biglang naglaho ang ngiti ni Daniel. Nakuha niya agad. Isa palang hitman ang nasa harap niya. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Max sa dalawa. At doon niya na-realize, niloko siya ni Vincent. Ito pala ang ikatlong destinasyon. Vincent, palusutin mo na ang isang to, pakiusap ni Max. Pero hindi kumurap si Vincent. Bigla, napatalon si Max at mabilis na sinalo ni Vincent ang ulo ni Daniel para walang marinig. Inayos niya ang katawan nito sa mesa. Parang natutulog lang pagkatapos ng mahabang pagtugtog. Paglabas nila ng bar, ayoko na, humanap ka ng ibang sasakyan, sabi ni Max. Iwan mo na ako. Collateral lang naman ako dito, di ba? Hinabol siya ni Vincent at bigla siyang pinaulanan ng suntok. Pero si Max, parang wala nang pakiramdam sa takot. Hindi ako nakikipaglaro, sabi ni Vincent, galit at malamig. Hinawakan niya ng mahigpit ang leeg ni Max. Biglang tumunog ang radyo ng taxi. Tumatawag ang dispatcher. Hinahanap daw si Max ng nanay niya. Ngayon lang daw ito hindi dumalaw sa ospital.
Kapag hindi ka nagpakita, bulong ni Vincent, hahanapin ka ng mga tao. Umiling si Max. Ayaw niya ang gusto mangyari ni Vincent. Pumunta sila sa ospital at pagsakay nila sa elevator, nakasabay pa nila si Detective Fanning. Walang kamalay-malay ang detective na nasa tabi lang niya ang taong hinahanap niya buong gabi. Bumaba si na Max sa third floor, diretso sa kwarto ng isang matandang babae. Ang ina ni Max, aanhin ko ang bulaklak? Tanong ng ina. Nagsasayang ka lang ng pera sa bagay na malalanta. Lumingon si Max kay Vincent. Hinayaan niyang si Vincent ang kumausap sa ina niya. Sigurado akong proud ka sa kanya, sabi ni Vincent. Tama, sagot ng ina. Malayo na ang narating niya, may sarili na siyang limousine company. Napatingin si Max. Nanlaki ang mata. Hindi niya kayang makinig pa. Parami ng parami ang personal na nalalaman ni Vincent, mga bagay na dapat hindi niya alam. Sa galit, hinablot ni Max ang gamit ni Vincent at tumakbo palabas ng ospital. Hinabol siya ni Vincent. Samantala, sa parehong hospital, nasa morgue naman si Detective Fanning. Hindi pa rin niya mahanap ang nawawalang bangkay mula sa unang crime scene. Pero imbes na sagot, mas malaking misteryo ang natagpuan niya. Ipinakita ng bantay ang dalawang katawan na bagong dating. Parehong may tama ng bala sa dibdib, malinis, diretso, halatang eksperto ang bumaril, at ang isa sa kanila, kilala ni Fanning. Isa itong witness, pero ngayon, nakahiga na sa malamig na mesa ng morgue. Doon lalo nagdikit-dikit ang piraso sa isip ni Fanning. Hindi lang ito simpleng kaso, may gumagalaw sa lungsod, isang mamamatay tao na sumusunod sa listahan, at kailangan niya itong mahuli bago may madagdag na naman sa mesa ng morgue. Sa labas, patuloy ang habulan ni na Max at Vincent. Pababa sila ng fire exit hanggang makarating sa overpass. Malapit nang maabutan si Max, bigla siyang huminto at buong lakas na inihagis ang bag ni Vincent sa kalsada. Isang truck ang dumaan. Nayupi ang bag, wasak ang laman, kasama na ang listahan ng mga target. Galit na galit si Vincent. Sinakal niya si Max. Ginugulo mo ang trabaho ko, malamig niyang sabi. Tingnan natin kung ano pa ang kaya mong gawin. Pinasakay niya ulit si Max sa taxi. Ilang minuto pa lang ang lumipas, biglang nang asar si Vincent. Limo company pala? Nagsisinungaling ka sa nanay mo? Wala naman akong pwedeng sabihin na magiging sapat sa kanya, sagot ni Max. Sumeryoso ang tono ni Vincent. Pinapasa nila sa'yo ang pagkukulang nila, sabi niya. Ang ayaw nila sa sarili nila, sa buhay nila, sa'yo nila ibinubuhos. Tahimik si Max. Hindi niya alam kung galit ba siya o nagugulat. Ikinuwento ni Vincent na ganoon din ang tatay niya. Kahit kailan, wala siyang nagawang tama. Lagi siyang binubugbog. At ang ina niya, maagang namatay. Sandaling nag-iba ang ihip ng hangin sa loob ng taxi. Kahit papaano, nakaramdam ng awa si Max. Ito ba ang dahilan kung bakit ganito si Vincent? Malupit, walang konsensya, at kayang pumatay ng walang pag-aalinlangan. Nakarating sila sa susunod na destinasyon, pero walang target doon. At si Max ang pinababa ni Vincent. Pumasok ka sa loob, hanapin mo si Felix, utos ni Vincent. Bakit ako? Reklamo ni Max. Sinira mo ang gamit ko, kaya kumuha ka ng bagong impormasyon. Magpanggap ka na ikaw ako. 6 na taon ng hitman si Vincent, at kahit kailan, hindi siya nagpapakita sa mga kumukontrata sa kanya. May 10 minuto ka, banta ni Vincent. Pagpatak ng 10:00 ng gabi, imamaneho ko tumag-isa at papatayin ko ang nanay mo. Wala nang nagawang sagot si Max. Si Detective Fanning, unti-unting binubuo ang puzzle. Habang sa kabilang panig naman, iniimbestigahan ng FBI si Felix Reyes Torrena. Isang malaking pangalan, maraming koneksyon, at malinaw, may taong naglilinis ng mga testigo para sa kanya. Sa CCTV, isang taxi ang paulit-ulit na lumilitaw sa mga crime scene. At dahil si Max ang nasa loob, akala ng FBI, siya ang hitman. Pero hindi kumbinsido si Fanning. May kutob siyang may isa pang tao sa loob ng taxi. Pagharap ni Max kay Felix, ramdam agad ang tensyon. Nawala ang listahan at galit si Felix. Malaki ang ginastos ko para riyan, malamig niyang sabi. Isang maling sagot lang, patay na si Max. Pero sa unang pagkakataon, hindi na taxi driver ang nagsasalita. Ginaya ni Max ang tono ni Vincent. Kalmado, diretso, walang takot. Napasabak ako ng gulo sa labas, pagsisinungaling niya. Kaya ko tinapon ang listahan. Sandaling katahimikan. Pagkatapos, naniwala si Felix. Inabot niya ang USB, ang huling 2 target. At bago umalis si Max, binitawan niya ang huling salita. Pinapasabi ni Daniel, patawad. Napakunot ang noo ni Felix. Alam niyang may mali, kaya pinatawag niya ang 2 tauhan. Pumunta kayo sa susunod na lokasyon. Pag nagka-problema, patayin niyo siya. Puno ng tao ang club. Malakas ang tugtog. Siksikan ang sayawan. Sa gitna ng ilaw at ingay, tahimik na gumagalaw si Vincent. Isa-isa niyang inaalis ang mga bantay. Siniko, tinuhod, binali ang leeg. Habang walang kamalay-malay ang mga tao sa paligid, sa kabilang banda pumasok ang FBI at sa gitna ng sigawan,
Napagkamalan si Max bilang si Vincent. Nagkagulo ang lahat. Putukan, sigawan, takbuhan, at sa gitna ng gulo, niligtas ni Vincent si Max. Sandaling nagtama ang mata nila, walang sinabi, pero malinaw ang mensahe. Hindi pa tapos ang gabing ito. Dire-diretso si Vincent papunta sa target. Isa-isang pinatumba ang mga bantay, walang pag-aalinlangan. At sa isang iglap, bumagsak ang target. Naabutan ni Detective Fanning si Max. "Ako si Max! Taxi driver lang ako!" Sigaw ni Max, habang pilit lumalayo sa gulo. "Alam ko," sagot ni Fanning. "Ilalabas kita rito." Hinila niya si Max papunta sa pinto. Isang hakbang na lang at makakalabas na sila ng club. Makakalaya na sana si Max, makakatakas na sana siya, pero bigla, bumagsak siya sa sahig at nang lingunin ni Max, nasa likuran na niya si Vincent. Walang nagawa si Max kundi sumunod nang pilitin siyang sumakay ulit sa taxi. Isang target na lang ang natitira at inutusan siya ni Vincent na bumalik sa downtown kung saan sila unang nagkita. Kung saan sana, hindi niya pinasakay si Vincent. Galit na galit si Max. "Bakit mo pinatay si Fanning?" Si Detective Fanning lang ang nagtiwala sa kanya. Ang tanging naniwala na inosente siya pero walang pakialam si Vincent. "Bakit hindi mo na lang ako patayin?" tanong ni Max. "Dahil magaling ka," sagot ni Vincent. "Magka-partner tayo rito." Kalokohan. Naiinis na si Max sa mga palusot ni Vincent. Pero para kay Vincent, mas malaki ang kalokohan ni Max dahil pati sarili niya niloloko niya. "Naniwala ka pa na masasamang tao ang pinapatay ko," sabi ni Vincent. Pero hindi pala yun totoo. Hindi niya alam kung sino ang pinapatay niya. Sumusunod lang siya sa listahan, sa pera, sa trabaho. Para kay Vincent, walang halaga ang isang buhay. Sa laki ng mundo, walang makakapansin kung may ilang mawawala. "Anong klase kang tao?" tanong ni Max. "Wala kang kaalam-alam sa nararamdaman at pinagdadaanan ng iba. Napakababa mong nilalang." Tuloy-tuloy ang pang-iinsulto ni Max. Tingin niya, wala kahit katiting na puso si Vincent. Walang konsensya, hindi marunong makaramdam. At sa isip niya, hindi kailanman natutunan ni Vincent ang pagiging tao dahil hindi niya naranasan maging isa. Tinamaan si Vincent at nagsimulang gumanti. "Tumingin ka nga sa salamin," sabi niya, puno ng pang-aasar. "Nasaan ang limo company mo? Puro ka balang araw? Balang araw matutupad ko ang pangarap ko." Lumapit pa ang mukha niya kay Max. "Isang down payment lang ang kailangan kung may balak ka talaga. Kaya huwag mo akong sermonan tungkol sa pagpatay dahil araw-araw pinapatay mo ang sarili mo sa taxi na to." Sandaling tumahimik ang sasakyan. Pareho silang nag-isip at doon na-realize ni Max, tama si Vincent. Sa sobrang gusto niyang maging perpekto ang mga kondisyon, hindi niya sinimulan ang pangarap niya. Hindi siya lumaban, hindi siya sumugal. At dahil doon, baka hindi na talaga mangyari ang limousine company niya. Hindi na. Kahit kailan. Unti-unting nawalan ng kontrol si Max, hindi lang sa emosyon, kundi pati sa manibela. Pabilis ng pabilis ang takbo. Hindi siya humihinto sa red light. Hindi bumabagal sa pagliko. Kinabahan si Vincent. Tinutukan niya ng baril si Max. "Bagalan mo ang takbo," sigaw niya, pero lalo lang humataw si Max. "Sige, barilin mo ako para sabay na tayong mamatay." Hindi gumalaw si Vincent. At sa hindi niya pagputok, si Max ang pumili ng kapalaran nila. Bigla niyang kinabig ang manibela pakaliwa. Sumalpok ang taxi sa barrier. Tumilapon ito sa ere at tumaob. Sa ilalim ng sasakyan, parehong may mga sugat ang dalawa, pero nakaligtas sila. Kumuha si Vincent ng isang matulis na bakal. Handa siyang saksakin si Max, pero nakailag si Max. At bago pa makagalaw ulit si Vincent, umalingaw-ngaw ang sirena ng pulis. Nagmamadaling tumakbo si Vincent papalayo, pilit iniiwasan ang mga pulis. Isang officer ang agad lumapit kay Max at inalalayan siyang makatayo. Pero nang silipin ng pulis ang taxi, nakita niya ang bangkay sa loob ng trunk. Agad niyang tinutukan ng baril si Max. Hindi na lumaban si Max. Pagod na pagod na. "Sige, arestuhin mo ako. Okay lang. Dalhin niyo ako sa kulungan." Gusto na niyang matapos ang gabing ito. Gusto na niyang mawala sa gulo. Pero sa gilid ng mata niya, nakita niya ang nahulog na listahan ni Vincent. At nang mabasa niya ang huling target, tumigil ang mundo niya. Si Annie, ang pinasakay niya kanina, ang babaeng naniniwala sa kanya. Mabilis kumilos si Max. Pinalibag niya ang pulis. Kinuha ang baril. "Kailangan kong umalis o may mamamatay," paliwanag niya habang itinatali ang pulis sa upuan ng taxi. Huminto si Max sa parking lot ng US Attorney's Office. Tumingala siya sa mataas na gusali. Kailangan niyang makarating kay Annie bago si Vincent. Sinubukan niyang tawagan si Annie. Samantala, nakapasok na si Vincent sa building gamit ang ninakaw na security pass. Dire-diretso siya sa elevator. Sa wakas, sinagot ni Annie ang tawag. "May lalaking papunta sa'yo. Papatayin ka," sabi ni Max. Hingal na hingal. Hindi naniwala si Annie.
Akala niya biro ni Max. Naiinis pa. Pero biglang binanggit ni Max ang pangalan. Felix Reyes Torrena. Natigilan si Annie. Ito ang kalaban niya sa hearing. Alam niyang hindi iyon basta-basta. Patay na ang mga witness, sabi ni Max. At ikaw na ang susunod. Sinipa ni Vincent ang pinto ng opisina ni Annie. Tinapat ang baril, pero walang tao. Wala si Annie doon. Nasa library siya sa itaas. Hindi alam na papalapit na ang panganib. Mula sa labas, nakikita ni Max ang mga anino sa loob ng building. Alam niyang naroon na si Vincent. Nasa baba siya, magtago ka, sabi ni Max. Tumawag ka sa 911. Pero biglang naputol ang linya, naubos ang baterya ng telepono. Kaya tumakbo si Max papasok sa building. Sana umabot pa siya. Sana hindi pa huli ang lahat. Sa kasamaang palad, nakita ni Vincent na may ilaw galing sa itaas. May gumagamit ng telepono. Si Annie, tumatawag na siya sa 911. Biglang naputol ang linya. Kailangan niyang makatakas. Kaya dahan-dahan siyang gumapang papunta sa pinto. Malapit na sana. Pero may mainit na hininga sa likuran niya. Paglingon niya, nakatutok na ang baril ni Vincent. Hindi niya narinig ang paglapit nito. Umatras siya sa takot hanggang mapasandal sa pader. Wala na siyang mapuntahan. Tatanggapin na sana niya ang kapalaran. Pero may biglang nagsalita mula sa dilim. Pakawalan mo siya. Dumating si Max. Nagulat si Vincent. Bakit? Anong gagawin mo kung hindi bigla? Bumagsak ang hitman. Hinila ni Max si Annie palabas. Sabay silang tumakbo sa hallway. Pero sa likuran nila, nagalaw si Vincent. Duguan ang tainga, hirap huminga, pero bumangon pa rin siya. Nakalabas sina Max at Annie sa gusali. Pero hindi pa tapos ang bangungot. Hinahabol pa rin sila ni Vincent. Hinila ni Max si Annie papunta sa likurang exit, papunta sa sakayan ng tren. Gumapang silang pumasok sa isang bagon, hingal na hingal, pawis na pawis. Akala nila, ligtas na sila. Pero sa dulo ng tren, nakasabit pala si Vincent. Matalim ang tingin, parang hayop na hindi tumitigil hanggat hindi natatapos ang misyon. Binuksan ni Vincent ang huling bagon. Nakita siya ni Max mula sa salamin. Mabilis niyang hinila si Annie papunta sa unahan. May istasyon, sabi ni Annie. Naghanda silang bumaba. Pero pagpreno ng tren, nauna si Vincent bumaba. Hawak niya ang baril. Naghihintay. Tahimik. Nakabuwelo. Wala silang nagawa kundi manatili sa loob ng tren. Umandar ulit ang tren. Isa-isang chini-check ni Vincent ang bawat bagon. Palapit ng palapit. Wala nang matatakbuhan sina Max. Max! Trabaho ko to! Sigaw ni Vincent. Tama siya. Si Vincent ay hitman. Si Max, isang taxi driver lang. Pero matapang na humarap si Max. Isang pinto na lang ang pagitan nila. Biglang dumilim at sabay silang nagpaputok. Wasak ang salamin. Nag-echo ang putukan sa loob ng tren. Nauubos ang bala. Pagbalik ng ilaw, pareho silang nakatayo. Parang walang nangyari. Agad nag-reload si Vincent. Biglang nawalan ng lakas ang kanyang kamay. Nababalot na ng dugo ang damit niya. Tinamaan pala siya. Gamit ang natitira niyang lakas, dahan-dahan siyang umupo. Umupo rin si Max sa tapat niya. Humihingal. Pagod. Pero sa kabila ng lahat, umaasa pa rin na maililigtas si Vincent sa susunod na istasyon. Pero si Vincent biglang nagsalita. Inulit niya ang kwento na sinabi niya noong una pa lang sila nagkita. Isang lalaki, namatay sa tren, mahina niyang sabi. Sa tingin mo, may makakapansin? Kalmado ang boses niya. Walang takot, walang galit, wala na. At doon, tuluyan siyang nagpaalam, isang hitman at isang taxi driver. Pinagtagpo ng kapalaran sa isang gabing puno ng takot, dugo at pagpili. Pero sa huli, iisa lang ang nakalabas ng buhay at iyon ang taong hindi kailanman handang pumatay. Shout out sa ating mga malulupit na subscribers. Chrisley Briones, Preach Chard, John Ray Megiso, Alex Pinto, Liam Ramos, Shaira Zayas, at sa lahat ng mga subscribers. Kung gusto mong mauna sa kwento, i-click mo lang ang join button sa baba. Maraming salamat po sa panunood. Dahil sa inyong suporta, tuloy-tuloy nating nagagawa ang mga malulupit at makabuluhang movie recaps.